Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Sa isang sulok ng ating mga puso, madalas sumibol ang isang uri ng pagmamahalan na minsan ay hindi naman nasusuklian. Isang lihim na pagtingin na tahimik na lumalago, pinagmamasdan ng bawat ngiti at kilos ng taong pinapangarap. Paano kung ang taong iyon, ng lihim na iniibig ay isa ring iyong pinakamatalik na kaibigan? At alam mo na ang posibleng lihim ng pag-ibig ay makakasira sa pagkakaibigan na mayroon kayo. Ako si Lyra. Ang buhay ko ay umiikot lamang sa trabaho. Minsan lang din ako lumalabas ng bahay dahil paminsan-minsan ay naka-work from home ako. Kaya after ng trabaho ay diretso tulog na ako. Hindi ko masasabing na boring ang aking buhay dahil may kaibigan ako na kagaya ni Kevin. Ang kwento ni Mama sa akin ay nakilala ko si Kevin noong 1-year-old pa lamang kami. At bagong lipat sila sa subdivision namin. Simula noon, sa tuwing nasa park kami ay nandun na din si Kevin at ang mama niya. Kaya hanggang sa tumanda kami ay magkaibigan pa rin kami, DJ Kakay. Kahit na mapangasar si Kevin ay masaya ako sa tuwing kasama ko siya. Dahil nag-iisang anak lang ako ni mama. Si Kevin ang nandyan sa tuwing nakakaramdam ako ng kalungkutan sa buhay dahil siya lang naman ang kaibigan ko. 23 years old na kami ni Kevin at pareho na kaming walang partner. Kahit na lapitin ng babae si Kevin ay wala siyang maayos na nakarelasyon. At ito ang kwento namin ni Kevin, DJ Kakay, ang kwento ng aming pagkakaibigan. Isang araw kasama ko ang coworker ko na si Catherine. Wala akong kaalam-alam na doon pala magsisimula ang lahat. Ito, dito to. Ito naman, ID. Hoy, Lyra! Tara na! Lunchtime na. Sabay ka na sa amin. Ngayon ka lang naman ulit nag-office work eh. Masyado naman ako nangis ng BFF ko na to. Halika na. Nagugutom na ako. Tara na oh. Kamusta naman ang naging buhay mo noong work from home? Okay naman. Masaya kasi wala ka para mong istorbo. Grabe ka sa akin ha? Baliw ka. Kumain ka na lang dyan. Tignan mo yung pagkain ko, paubos na. Ikaw napakabagal mo talaga. Oo na. Ito na. Lyra, nga pala, nakita ko si Kevin sa subdivision malapit dito sa office. Naglilipat siya ng gamit. Lumipat na ba siya ng bahay? Oh, bakit bigla kang interesado sa kaibigan ko? Uy, tinatanong ko lang no. Ito naman, nagtanong lang yung tao. Bawal ba? Wala naman akong sinabi. Ikaw kasi chismosa ka lang talaga. Nagtatanong lang ako eh. So, lumipat nga siya ng bahay? Malay ko, hindi ko din alam. Bakit? Hindi pa kayo nagkakausap? Ganyan ba yung hindi chismosa, ma'am? Tira naman, tapaka mo. Tara na nga, balik na tayo sa work at marami pa akong gagawin. Hindi ko may tatanggi na masayang kasama si Catherine. Siya talaga ang pinaka-close ko sa loob ng office kahit hindi kami madalas na nakakapagkita. Pagkatapos ng trabaho, napadiretso ako sa bahay nila Kevin. Bigla akong naalala ang sinabi ni Catherine tungkol dito. At simula noon, hindi na iyon mawala sa isip ko. Sumama ang loob ko kay Kevin. Ito din ang dahilan kung bakit hindi ko masagot ang mga katanungan ni Catherine tungkol sa kanya. Ang bigat-bigat ng damdamin ko nung nagpunta ako sa kanila. Nasaktuhan ko na nag-iimpake si Kevin ng mga gamit niya. Oh, Lyra, napabisita ka. Wow ha, kung di dahil kay Catherine, di ko malalaman na lilipat ka na ng bahay. Sorry, hindi na kita nasabihan. Nagmamadali kasi ako makalipat kasi nakahanap ako ng trabaho. Malapit sa office nyo? Yun na nga eh. Malapit na nga lang sa office namin. Pero hindi mo man lang ako nagawang sabihan. Lyra, sorry na. Naging busy lang talaga ako.
Di ba dapat masaya ka? Malapit na yung office mo sa bago kong titiran. Makikita kita doon. Makikita kita doon. Saya naman ako. Pero ang sakit lang din na ako yung huling nakaalam ng lahat ng to. Sus, huwag ka na magtampo. Sasabihin ko din naman kaagad dapat sa'yo eh. Kevin, tapatin mo nga ako. May problema ba? Biglaan naman itong ginawa mo. Wala, Lira. Kevin naman, Sa tuwing uuwi kasi ako dito, naaalala ko si Mama. Kaya naisipan ko na lumipat ng tirahan para rin sa akin at magkaroon ako ng bagong buhay. sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mong sasarilihin ang mga problema mo. Nandito ako palagi para sa'yo, Kevin. Kaming dalawa ni Mama. Nawala ang mama ni Kevin noong 20 years old pa lamang kami at 3 taon pa lang ang nakakalipas, DJ Kakay. Maagang naulila si Kevin, kaya simula noon ay sa amin na siya madalas umuwi. Talagang parang sariling ina na din ang ituring niya kay mama. Si mamang dahilan bakit nakapagtapos si Kevin ng pag-aaral. Nakakuha siya ng magandang trabaho kaya iyon din ang dahilan kung bakit ginusto niya na lumipat ng bahay. Gusto ni Kevin na makapagsimula ulit siya. At kahit nagtampo ako nung una, naging supportive pa rin naman ako kay Kevin. Hindi ko siya kayang hadlangan. Mas tinulungan ko pa nga siya dahil alam ko na kailangan niya yon. Lagi ko lang naman pinaparamdam sa kanya na suportado ko siya. Na lagi lang akong nasa likod niya para tulungan siya. Kumain ka muna dito, Lira, bago kita ihatid sa bahay nyo. Hindi na. Huwag mo na ako hatid. Dito na lang ako matutulog. Samahan kita, Kevin, para may katulong ka din sa pag-aayos ng gamit mo. Sige, ikaw ang bahala. Masyado mo ako na-miss eh. Oh, wait. Si Catherine ba to? Nag-follow sa IG ko. La, nakiki-friends yan siya. Huwag mo i-follow back, lolokohin ko siya bukas. Matagal mo na ba siyang kaibigan? Uy, nagsiselos ang best friend ko. Sira. Hindi ko masasabi na kaibigan ko siya since twice a month lang din kasi ako naka-onsite, di ba? Kaya minsan ko lang din siya makasama o makita. Ah, ganun ba? Oo, pero masaya naman siya kasama. Maganda siya ha? May sinasabi ka ba, Kevin, kapre? Wala. Lira, pangit. Napaka mo? Sige na nga. Umakyat ka na doon sa kwarto at matulog ka na. Kaya hindi ka lumalaki dyan eh. Kulang ka sa tulog. Wow, nakita mo naman yung cute size na height ko, no? Visit ka. Samantalang ikaw, nasobrahan sa tangkad, mukha kang kapre. Shoo! Doon ka na. Che, good night, kaibigan kong kapre. Hindi naman ako bingi para hindi marinig ang sinabi ni Kevin. Maganda naman talaga si Catherine. Panigurado nga, yung mga ganun ang tipo niya. Yung hindi na ako nagtataka. Hindi ako nagsiselo sa mga panahon na yon, DJ Kakay. Iba kasi ang tingin ko sa kaibigan ko. Tingin ko ay babaero siya at maloko. Malayong malayo sa mga dream boyfriend ko. Hindi ko rin naman alam kung ano nga ba ang type ko sa lalaki. Kung si Kevin, mahilig sa magaganda at type niya ang lahat. Ako naman ay wala. Wala sa buhay ko ang pag-ibig na yan. Dahil mas pipilin ko ang trabaho. Simula nung niloko ni Papa si Mama, talagang hindi ko na pinangarap ang mag-boyfriend pa. Ayaw ko rin na maranasan yung ganon. Ayaw ko rin na mapunta ako sa ganoong sitwasyon. Good morning, Kevin Kapre. Alis na ako baka malita ako sa work. Tara na, hatid na kita. Total, mamaya pa naman ako maglilipat ng ibang gamit eh. Talaga? Hatid mo ako? Oo nga, ayaw mo ba? Libre pa masahe ka na oh. Tara na, dalian mo na. Lira, kumusta naman pala si tita? Okay naman siya at gumagala na rin siya kasama mga kaibigan niya. O si Tito Richard, nagparamdam na ba? Huwag mo na itanong yan. Sorry Lira ha, nag-aalala lang naman ako. Pero, ikaw ba? Okay ka lang? Oo, okay lang naman. Ano pa bang choice ko, di ba? Kundi tanggapin na lang din. Ay nako, nandito lang ako para sa'yo at para din kay tita. Parang pamilya ko na kayo, di ba?
Kami ang nandito para sa'yo, Kevin. Kaya kapag may maganap ka sa buhay, problema man yan o hindi, nandito kami ni Mama para tulungan ka. Salamat, Lira. Oh, nandito na pala tayo. Sige na, baba na ako. Ingat ka. Mag-iingat ka din, Lira. Good luck sa trabaho mo. Oh, Lira! Good morning! Good morning. Oh, paano ang Lira na yan? Bakit ang tahimik mo? Ha? Wala. Bigla ko nawala sa mood, DJ Kakay, nang nabanggit ni Kevin si Papa kanina. Pati tuloy si Catherine na damay sa pagsusungit ko. Sa tuwing naalala ko kasi si Papa, bumabalik ang galit ko sa kanya. At ayaw ko na marinig na binabanggit ang pangalan niya o kahit na ano pa ang tungkol sa kanya. 3 taon na ang lumipas simula nang umalis siya sa amin. Simula nun ay hindi ko na siya nakita pa ulit. Okay na siguro yun, no, DJ Kakay, na hindi siya nagpapakita dahil okay naman kami ni Mama. Pagdating ko sa loob ng office ay nakita ko si Catherine na naglalagay ng kape sa table ko. Bigla tuloy ako naka-feel bad sa pagsigaw ko kanina sa kanya. Hi, Lira. Sorry about kanina, ha? Masyado kasi akong feeling close. Pasensya ka na. Hala, Catherine, huwag ka mag-sorry. Pasensya na at masama lang talaga ang umaga ko kaya nasigawan kita. OA naman sa sigaw. Okay lang yun. Ayan o, coffee. For peace offering. Uy, thank you, Kat. Sabay na tayo mag-lunch mamaya. Ako na magbabayad. Ay, sabi mo yan, ha? Nga pala, birthday ko next month. Punta ka, ha? Really? Sige, tignan ko. Medyo busy din kasi ako sa bahay ngayon eh. Ganun ba? Sige, sige. Catherine, lunch na. Tara na. Tara. Dito na lang tayo sa tabi ng office. May bago silang food sa menu. At saka magkakape ako. Sige lang. Catherine, nabanggit lang ni Kevin sa akin. I-follow ka sa kanya sa IG. Ah, si Kevin? Oo eh. Oo, ganun ba? May gusto ka sa kaibigan ko, no? Uy! Ano ba, Lira? Wala, ha? Pogi lang siya. Pogi lang siya sa paningin ko. Diba? Pogi nga. Babaero naman siya. Ay, we? Sige, sabihan ko siya mamaya na i-follow back ka. 1 buwan na ang lumipas at naging magkaibigan na rin kami ni Catherine. At madalas rin namin siyang nakakasama ni Kevin. Paminsan-minsan ay sa bahay kami ni Kevin natutulog. Inamin din ni Catherine na may gusto siya sa kaibigan ko. Sino ba naman ang hindi magkakagusto ko sa kanya? Siya yung lalaki na tipo ng mga babae. Pogi na, mabait pa, at matulungin. Matulungin sa kapwa, matulungin sa lahat. Kahit na ito ay babaero pa, DJ Kakay. Birthday ni Catherine ngayon kaya naisipan kong pumunta at isama si Kevin. Para naman sumaya siya. Alam ko rin naman na gusto ni Catherine si Kevin. Dahil araw-araw niya itong binabanggit sa akin, DJ Kakay. Happy birthday, Catherine! Uy, thank you, Lira. Nasaan si Kevin? Akala ko ba kasama mo siya? Ipapark niya lang saglit yung sasakyan. Oh, ayan na pala siya. Hi, Kevin! Happy birthday, Kath. Thank you! Nag-abala ka pa. Tara dito, maupo muna kayo. Oh, ito. Pagkain. Kumain na kayo. Handa ko yan. Oh, kamusta ang birthday, Kath? Ito, masaya. Dumating lahat ang mga favorite people ko. So, pati si Kevin, favorite mo? Uy, baliw ka talaga. Ikaw ang nag-follow sa akin, di ba? Mabulunan ka sana dyan, Kevin. Uy! Oy, nandito pa ako, oh. Pero, ayan na. Catherine, meet Kevin. Baliw! Pagkatapos ng party ay umuwi na rin kami ni Kevin kaagad dahil pareho pa kami na magtatrabaho bukas at sigurado akong masaya ngayon si Catherine kasi pinakilala ko siya kay Kevin. Work from home lang din ako tomorrow kaya makakapagpahinga ako ng maayos at walang tao ang makakastorbo sa akin. Pagkahatid ni Kevin, agad-agad na rin akong pumasok para makapagpahinga na rin at makatulog agad. Ilang linggo na ang nakalipas, DJ Kakay, ay hindi nagparamdam si Kevin.
Kaya nag-alala ako sa kanya. Kaya after ng shift ko ay pupuntahan ko siya sa bahay nila. Namimiss ko na rin ang kaibigan ko. Hay, nakakatamad pala magtrabaho kapag walang maging istorbo sa'yo. Sandali! Oh, Ayan? OMG, kailan ka pa umuwi? Hello, BFF! Kamusta ka na, Lira? Halika, pumasok ka muna dito, Ayan. Heto, okay lang ako. Ikaw, kamusta ka na? Okay lang din ako. Namiss kita. Sobra. Teka. Si Kevin nasaan? Hindi na ba siya dito nakatira? Hindi na eh. Lumipat na siya ng ibang bahay. Wait lang ha, papaalam ako sa boss ko na di ako makakapasok ngayon. Tapos puntahan natin si Kevin. Ayan, okay na. Maligo lang ako, Ayan ha. Nagulat ako kung sino ang pumunta sa bahay namin. Si Ayen yon. Matagal na naming kaibigan si Ayen. 3 years na nung magkaklase kami sa theater class. At ito si Kevin ay palaging extra sa mga actors namin, kaya nakilala niya rin si Ayen. Simula noon ay palagi na kaming lumalabas tatlo at kung saan-saan kami napupunta. Pero nagbago ang lahat nang ipadala sa Canada si Ayen ng kanyang mama. Dahil ito ay kinuha ng kanyang papa para hindi na sumunod pa ang mga huling labas namin, DJ Kakay. At ngayon ay nandito na ulit siya sa Pilipinas at ako ang pinuntahan niya kaagad. Kaya naisipan namin na puntahan kaagad si Kevin para makapag-bonding kaming tatlo. Kevin, kapre! Buksan mo ang pinto! Dali! Lira, pangit ang aga-aga ha. O, pasok na. Huy, Kevin! Ang busy mo dyan ah. Sino ba ka-text mo? Wala. May inaasikaso lang ako. Akin na nga yung cellphone mo. Ang busy mo masyado. Hindi ka na nagpaparamdam sa akin. Ano ba, Lira? Eto na, okay? Sasabihin ko na. Bukas bubuksan ko na yung restaurant ko, Lira. Tsaka, nakakausap ko na kasi si Catherine at patago kami nagkikita kaya medyo busy ako. Siya rin yung tumulong sa akin maghanap ng place for my restaurant. Ganun ba? Bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Tutulungan naman kita. Kasi alam ko naman busy ka eh, kaya di na ako nagsabi sa'yo. Tsaka, bakit nandito ka? Oh, ayan na pala siya. Pagbuksan mo ng pinto. Ayen? Kailan ka pa umuwi? Well, kagabi lang. Kaya kayo agad ni Lira yung pinuntahan ko. Wait. Sandali lang ha. Asikusin ko lang kusina. Dito na kayo kumain. Sure. Oh, Lira, bakit ganyan yung mukha mo? Mukha kang nalugi ah. Wala, ano ka ba? Okay lang ako. Lira, pangit. Ayen, dito na. Kumain na tayo. Tara. So, kamusta naman yung mga kaibigan kong babaero? Di na ako babaero ngayon ha. Oo, hindi na nga. Kasi may Catherine ka na. Lira, pinagsasabi mo. Oh, bakit? Totoo naman, 'di ba? Aba, bakit kayo nag-aaway, Aber? Ngayon na nga lang tayo nagsasama-sama and mag-aaway pa kayong dalawa. Bakit bigla kayo nanahimik, ha? Sorry, Yen. Sino ba yang ano pangalan? Catherine? Grabe ha, babae lang pinag-aawayan yung dalawa. Kaibigan ko kasi yun sa work. Pinakilala ko kay Kevin. Pero ayan, nakakausap na niya ngayon. Kaibigan ko lang siya. Oh, ayun naman pala, kaibigan lang naman daw. O bakit nag-aaway kayo? Eh kasi etong si Kevin, hindi na kasi marunong magsabi. Oo na, mali ko na. Sorry. Nga pala, bukas ang grand opening ng restaurant ko. Punta kayo ha. Lira, tugtog ka at kumanta ka bukas sa opening ha. Please. Oo na. Hindi naman kita matiis eh. Oh, lakas ng ulan. Dito na kayo matulog ni Ayan, Lira. Okay, Kevin Capre. Inabutan na kami ng gabi at malakas ang ulan. Kaya dito na kami sa bahay ni Kevin matutulog. Tsaka para hindi na rin hassle bukas sa biyahe namin papunta sa La Union para sa opening ng restaurant ng kaibigan namin. Kami ni Kevin, ngayon lang kami nag-away ng ganito kalala, DJ Kakay. Kaya gano'n na lang din nagulat si Ayen sa aming dalawa.
Kinaumagahan ay agad-agad kaming nag-ayos para makabiyahe na. After ng 4 na oras na biyahe ay nakarating din kami sa La Union. Agad na rin naming inopen ang restaurant ni Kevin at inayos ko na rin ang gitara ko. Kasalukuyan ko akong tumutugtog nang biglang nakita kong dumadating si Catherine. At tumabi pa ito kay Kevin. Ang sweet nilang dalawa at todo hawak pa sila sa kamay habang pinapanood akong kumakanta. Nakaramdam ako ng biglang selos habang nakikita ko silang dalawa na ganun sila kalapit sa isa't isa. Lira! Dito na! Okay ba ang kanta ko? Oo naman. Ganda kaya, di ba Kevin? Oo naman, kaya proud ako dyan kay Lira. Pangit eh. Nax, wala ka bang balak ipalala sa akin si Catherine? Kat, si Ayan. Hello! Ayan si Kat, kaibigan namin ni Lira. Kaibigan? Niloloko mo ba kami, Kevin? Kaibigan pa ba yung magkahawak kayo ng kamay? Lira, ano bang problema mo? Bakit ganyan? Kevin, ano ba? Huwag mong sigawan si Lira. Nakainom yan, kaya ganyan yan. Sumusobra na kasi siya eh. Napapano ka na naman ba, Lira, ha? Ano naman yung nasa isip mo? Lalabas na lang ako. Ayan, dyan ka magaling eh. Ang mag-walk out. Lira, mag-usap nga tayo. Huwag mo ako hawakan, Kevin. Lira naman, kausapin mo ako na maayos oh. Ano ba? Di ba, Kevin, nangako ka? Nangako ka kay mama noon, di ba? Lira, tama na. Tahan na. Nangako ka, Kevin. Lira! Ayan, tulong! Naimatay si Lira! Nangako si Kevin kay mama noon, DJ Kakay, na ako lang ang mamahalin niya at wala ng iba. Masakit sa akin na iba ang mahal ni Kevin. At hindi ako yon. Kaibigan lang talaga ang turing niya sa akin. Siyang dahilan bakit nag-focus lang ako sa trabaho. 19 years old pa lang kami, mahal ko na siya. Nung una ay dinededma ko lang nararamdaman ko, pero nung nakilala niya si Catherine ay doon ko nalaman na mahal ko na pala talaga siya. Mahal ko ang kaibigan ko, DJ Kakay. Mahal ko si Kevin. Kinaumagahan pagising ko ay nasa kwarto na ako ng bahay namin. At naalala ko bigla na hinimatay pala ako. Mabigat ang pakiramdam ko ngayon dahil nag-away na naman kami ni Kevin kagabi. Nahiya ako sa mga ipinakita ko sa kanya pero kailangan ko humingi ng tawad sa nagawa ko at nasabi ko kagabi sa kanya. Oh, Ayan, nandito ka pala? Oo, hindi ako umuwi para samahan ka dito, no? Asan si Kevin? Kevin na naman? Talaga ba, Lira? At si Kevin ang hinahanap mo, ha? Ay, tigilan mo na nga yung kadeluluhan sa buhay mo, ha? Girlfriend na ni Kevin, si Catherine, Lira? Alam ko yon, Ayan. Hindi ako tanga para hindi maramdaman na hindi ako mahal ni Kevin. Sige na, aalis muna ako. Ikaw bahala. Sige, mag-iingat ka. Pumunta ako sa bahay ni Kevin, DJ Kakay, para humingi ng pasensya sa nangyari. Dahil hindi na niya ako nireplyan at nang ako ay nag-message sa kanya. Gusto ko mag-sorry sa kanya ng personal at i-bake ang paborito niya na red velvet na cupcake. Pagdating ko sa bahay niya ay walang tao. Kaya tumuloy na akong pumasok para mayanda ang peace offering ko sa kanya. Ilang oras lamang ng pag-ayos ko ay biglang bumukas ang pinto at nakita ko na tagahalikan si Catherine at si Kevin. Kevin? Catherine? Lira? Kevin? Anong ginagawa ng babae na yan dito? Kasi... Aalis na ako, Kevin. Lagi nilang panira yung babae na yan. Catherine, teka, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Kevin, sorry. Hindi ko alam na magkasama kayo ni Kath. Ano bang gusto mo, Lira, ha? Bakit ba nandito ka sa bahay na walang pasabi? Nagsabi ako sa'yo. Nag-text ako sa'yo. Hindi mo ako sinasagot. Ano bang gusto mo, ha? Hindi mo ba naiintindihan, Lira, ha? Busy ako sa business ko. Hindi habang buhay dapat magkasama tayo. Oo, pati kay Catherine, busy ka.
Ano ngayon, Lira, ha? Mahal ko si Catherine at magpo-propose na ako sa kanya. Ha? Ano? Kakakilala mo lang sa kanya. Mahal ko siya. At mahal niya rin ako. Nagsabi naman siya na handa siya magpakasal, di ba? Buntis ako, Kevin. Ha? Kanino? Kasi ganito, nung naalala ko si Papa, nagbar ako tapos, ayun, may naka one night stand ako. Oo, ganun na nga. Lira, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Bakit mo ginawa yan? Taga saan yung lalaki, ha? Anong pangalan niya? Mark ang pangalan niya at hindi ko alam saan siya nakatira. Kahit lugar, hindi mo alam? Sa Ilocos. Sige, sasamahan kita hanapin yung lalaki na yon. Ginagawa ko to dahil kaibigan mo ako. Kawawa naman yung bata. Lumalaki ng walang ama. Sa hindi inaasahan na pangyayari ay nakapagsinungaling ako kay Kevin dahil sa pagsabi niya sa akin na magpo-propose na siya kay Catherine. Ang 23 years ko na kaibigan ay magpapakasakal na. Magpapakasal o magpapasakal nga ba? Ano ba talaga ang mangyayari sa pagiging magkaibigan namin? Pero kahit na gano'n na hindi ko pa rin inamin sa kanya na mahal ko na siya. Sa dahilan na ayaw ko masira ang pagkakaibigan namin. Ako at si Ayan lamang ang nakakaalam na nagsisinungaling ako kay Kevin. At hindi rin totoo na nasa Ilocos nakatira ang lalaki na kabuntis sa akin dahil gawa-gawa ko lamang ang mga kwento na iyon. Isang linggo nang lumipas nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko at naisipan na namin na magpunta ng Ilocos. Pagdating namin ay isang room na lang ang available at naisipan na namin magsama sa isang kwarto. Lira, sa tingin ko, magpahinga muna tayo at kumain. Kanina pa tayo naghahanap dun sa lalaking yun eh. Sige, tara. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Wala, Kevin. Okay lang ako. Tara na. Punta muna tayo sa may windmill. Tanungin na natin kung may kakilala ba silang Mark doon. Sige lang. Salamat, Kevin. Oh, may problema ba? Iniisip ko lang kung saan siya hahanapin. Lira, huwag kang mag-alala. Mahahanap natin si Mark, okay? Nandito lang ako para sa'yo. Ang ganda. Kevin, picture tayo. Dali. Tara, magtanong muna tayo doon. Manong? May kakilala po ba kayong Mark? May picture ba kayo? Hiho. Wala po eh. Wala po, Manong. Pero matangkad po siya at maputi. Taga dito raw po siya. Hindi rin po kasi namin alam yung apelido niya, kaya hirap po kaming hanapin siya. Nako, Hiho at Ineng. Mahirap maghanap ng taong di alam ang apelido. At kung wala kang picture sa kanya. Ganun po ba? Sige po. Salamat po. Lira, dyan ka lang muna ha. Magtatanong ako dito. Oh, Hiha. Bakit ka naman nakatulala sa windmill na yan? Gusto mo bang malaman ang sekreto ng mga yan? Ha? Ano pong sikreto? Kapag may gusto kang sabihin sa tao ng personal, pero hindi mo kaya, ibulong mo lamang dito sa windmill na to. Siguradong makakarating ang mga yon sa kanya. Ganun po ba? Sige po, susubukan ko po gawin. Salamat po. Ginawa kong sinabi ni Manong kanina sa akin. Ibinulong ko sa mga windmill na ito ang gusto kong sabihin kay Kevin. At sana talaga makarating ang mga ito sa kanya. Pati na rin ang sikretong itinatago ko na hindi ko kayang sabihin sa kanya. TJ Kakay, mahal na mahal ko si Kevin. At hindi ko alam hanggang saan aabot ang pagmamahal na ito. Alam ko sa sarili ko na kapag nalaman ni Kevin ang totoo, magagalit siya at iiwan niya ako. Kung iisipin ay tanga na nga ako sa punto na ito, pero hindi ko kayang mawala ang kaibigan ko. Sa paraan na ito at sa sitwasyon na ito, ay dito ko lang siya makakasama. Sana sa panahon na malaman niya ang lahat ay manatili pa rin siya.
Bumalik na kami sa hotel upang makapagpahinga. Kailangan na rin namin umuwi bukas dahil may importante pang gagawin si Kevin sa restaurant niya. Oh, Lira, bakit nandiyan ka ba na sa balcony? Pumasok ka na at oras na ng gabi. Mauna ka na matulog, Kevin. Napapahangin lang ako sandali. Lira? Ano yung iniinom mo? Beer ba yan? Tigilan mo nga yan, nakakasama sa bata yan. Ano ba, Kevin? Umalis ka na nga dito. Ako nang bahala sa lahat. Lira, hindi kita pwedeng iwan dito. Ayoko na, Kevin. Napapagod na ako. Tama na. Lira, kasama mo ako sa lahat ha? Mahahanap natin yung ama niyan. Sorry, Kevin. Sorry. Huwag ka na mag-sorry. Wala kang ginawa ha? Wala kang kasalanan, Lira. Walang mali sa'yo. Pagkatapos kong itaboy si Kevin ay pinili niya pa rin manatili. Nanatili siya sa tabi ko kahit alam kong marami siyang kailangang gawin at kailangan niya rin kausapin si Catherine. Simula nang makita ko silang dalawa sa bahay ni Kevin ay hanggang ngayon hindi pa rin sila okay. At mas inuna ako ni Kevin. Gustong-gusto ko na sabihin sa kanya ang totoo, DJ Kakay. Ngunit wala pa rin akong lakas ng loob para sabihin iyon sa kanya. Pagkatapos akong patahanin ni Kevin ay dumiretso na ako sa kwarto upang makapagpahinga na. Lumipas ang buong gabi na hindi ako makatulog ng maayos dahil sa pag-iisip ko sa problemang ginawa ko. Pagsikat ng araw ay dali-dali na akong tumayo at nagayos ng gamit. Nang biglang tumakbo si Kevin palabas ng kwarto at tila ba ay alalang-alala ito. Lira, okay ka lang ba? Ha? Okay lang ako, Kevin. Paano ba? May dugo yung short mo tsaka legs mo, Lira. May nakita din akong dugo dun sa may higaan mo. Ha? Anong sinasabi mo? Lira, pumunta na tayo ng hospital ngayon din. Teka lang, Kevin. Kasi ganito. Lira, ano ba? Yung baby mo, tara na, sumakay ka na sa sasakyan. Kevin, hindi ako totoong buntis. I'm sorry. Ha? Anong sinasabi mo, Lira? Anong hindi totoo? Mahal kita, Kevin. Kaya ako lang nasabi yun kasi ayoko magpakasal kayo ni Catherine. Kasi natatakot ako na baka iwan mo na ako. Dahil mahal kita, Kevin. Mahal na mahal kita. Please, wag mo ako iwan. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Please, Kevin. Pakinggan mo muna ako. Lira, ano ba? Bakit mo nagawa yan, ha? Di naman ako mawawala sa'yo eh. Kahit pa ikasal ako kay Catherine. Hindi ko sinasadya. Huwag mo ko iwan. Tama na, Lira. Bitawan mo ako. Nababaliw ka na. Saan ka pupunta, Kevin? Sandali lang. Aalis na ako. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Nagawa ko lang naman yun kasi mahal kita. Mahal na kita. Matagal na kitang mahal, Kevin. Kabaliwan yung pagmamahal mo sa akin, Lira. Sorry. Tawarin mo ako. Kevin, please bumalik ka dito. Kailan ba magiging ako ang tatanawin ni Kevin? Kailan kaya magiging ako ang hahanapin niya? Ako lang naman ito, DJ Kakay. Ako si Lira na kaibigan niya na minamahal siya. At ako rin ang sumira sa matagal na naming samahan. Iniwan ako mag-isa ni Kevin sa Ilocos. Hindi ko magawang magalit sa kanya dahil sa simula pa lang ay alam ko na sa sarili kong mali ang ginawa ko. Naging selfish ako sa kaibigan ko dahil hindi ko man lang naisip ang nararamdaman niya. Masyado ako nabulag sa pagmamahal ko sa kanya. Isang gabing pagkakamali kapalit ang pagkawala ni Kevin. 3 buwan na ang lumipas simula nang iwan ko si Kevin sa Ilocos. Kaya simula noon na hindi na rin kami nag-usap pa. Masakit sa akin, DJ Kakay, na mawalan ng kaibigan. Lalo na't siya ang naging sandalan ko sa lahat ng mga nangyari sa aking buhay. 3 buwan na rin akong nakamukmok lang sa bahay at puro iyak lang din ang ginagawa. Nang dahil sa katanghan ko sa buhay,
Kaya naisipan ko na lang din lumabas at magpahangin sa park. Si Kevin ba yun? Kevin? Lira? Kumusta ka? Okay naman ako. Ikaw? Bakit nandito ka? Hinihintay ko si Catherine. Ganun ba? Kamusta kayong dalawa? Okay lang naman. Nakapag-propose na ako sa kanya at naghahanda na namin yung pagpapakasal namin. Masaya ako para sa'yo, Kevin. Sige, aalis na ako. Sandali, Lira. Bakit? Kasi, ganito, gusto ko lang, Kevin, sorry. Sorry sa mga nagawa ko. Sana mapatawad mo pa rin ako. napatawad na kita, Lira. At sorry din, hindi ako nakinig sa'yo noon. Hindi ko napakinggan ang dahilan bakit mo nagawa yon. Pasensya ka na sa mga nangyari. At natatanggap ko kung ayaw mo na rin akong bilang kaibigan mo. Lira, ano ka ba? Kaibigan pa rin kita. Kayo pa rin ni Aya ng pinakamatalik kong kaibigan. Salamat, Kevin. Maraming salamat. Kevin! Hoy, Lira? Ikaw pala yan? Hi, Kat. Congrats. Nabanggit kasi sa akin ni Kevin. Magpapakasal na kayo. Salamat. At invited ka, ha? Hindi pa ba nabanggit ni Kevin sa'yo? Ha? Ang alin? Ikaw yung kakanta at tutugtog sa kasal namin ni Lira. Oo. Matagal na namin to napag-usapan ni Kevin. Kaya, bawal ka na tumanggi, ha? Oo naman. Para sa inyo na kaibigan ko. Masaya ako na ikakasal na kayo. Maraming salamat, Lira. Maraming salamat, Lira. O, paano? Alis na muna kami, ha? See you sa wedding day. Sige, mag-ingat kayo. Ay, salamat, Kevin, ah. There will always be a part of me who will always be in love with you, Kevin. Nang makauwi ako sa bahay, galing sa park, ay dito ko lahat iniyak ng sakit na nararamdaman ko. Nang malaman kong ikakasal na si Kevin at Catherine sa susunod na buwan. Pero kahit na gano'n ay masaya pa rin ako para sa kanila. At ayaw ko rin na maging selfish sa buhay. Hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos ang pagmamahal ko sa aking kaibigan. Masasabi ko na si Kevin ang the one that got away ko sa buhay. Palagi kong susuportahan si Kevin sa lahat ng desisyon niya sa buhay dahil kami na lang ni Mama ang itinuturing niya na pamilya. Mananatili pa rin ako sa tabi ni Kevin, ngunit hindi sa dahilan na mahal ko siya, kung hindi ay bilang kaibigan at kapatid niya. 2 buwan nang lumipas nang matapos ang kasal nila Kevin at naalala ko na habang ako ay kumakanta at lumalakad si Catherine patungo sa altar ay hindi ko maiwasan umiyak dahil ang kaibigan ko ay kakasal na sa isa ko pang kaibigan. DJ Kakay, dito magtatapos ang aming storya. Maraming salamat sa pakikinig. Lira.